Ariana's POV. Pagkababa ko ng sasakyan, mabilis akong sinalubong ng malamig na simoy ng hangin sa probinsya. Tahimik ang paligid, tila ba sumasalamin sa bigat ng nararamdaman ko. Bitbit ko lang ang isang maliit na bag at ang puso kong basag-basag. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang gulat na mukha ni Mama. Ariana? Gulat niyang tawag habang mabilis akong nalapitan. Anong ginagawa mo dito, anak? Bakit di mo man lang sinabi na uuwi ka? Ngunit imbes na makasagot, niyakap ko na lang siya na mahigpit. Doon na rin tuluyang bumagsak ang luha ko. Wala akong masabi, wala akong paliwanag. Gusto ko lang ng yakap, gusto ko lang ng tahanan. Hinagod ni Mama ang likod ko. Anak, ano nangyari? Umiling lang ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento ang sakit, ang pagtanggap ko sa pagkatalo, at ang pamamaalam sa isang batang natutunan kong mahalin na parang anak ko na rin. Pagkaupo namin sa bangkito sa ilalim ng puno, tahimik lang si Mama habang hinihintay akong magsalita. Hanggang sa unti-unti kong nailabas ang lahat, ang tungkol kay Emmanuel, kay Zephyr, sa mansyon, at kung paano ko pinaalis na parang wala akong halaga. Pagkatapos ng mahabang kwento, mahigpit ang tingin sa akin ni Mama. Hindi siya galit, hindi rin siya nagulat. Malumanay pero matatag ang kanyang boses nang magsalita siya. Ariana, alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo pero anak, hindi ibig sabihin na hindi ka pinili ay hindi ka karapat-dapat. Minsan kailangan natin lumayo hindi dahil sumusuko tayo, kundi dahil may mas mabuting landas para sa atin. Napayuko ako. Ma, ang sakit lang. Lalo na si Emmanuel na hindi ko man lang siya niyakap bago ko umalis. Hinawakan ni Mama ang kamay ko. Kung kayo talaga ang itinadhana anak, makikita ka niya, mararamdaman ka niya, at ang taong totoong hangarin sa'yo, lalaban yan, kahit ilang ulit ka pang itaboy ng mundo. Lumipas ang isang linggo. Tahimik naman mga naging araw ko. Tumulong ako kay Mama sa mga gawaing bahay, sa maliit naming tindahan, at sa minsang pag-aalaga sa mga pamangkin. Pero kahit papaano, hindi pa rin nawawala sa isip ko si Emmanuel at si Zephyr. Gabi-gabi ko pa rin naaalala ang huling sulyap ko kay Emmanuel, ang yakap niya, ang tawa niya, ang pagtawag niya sa akin ng Ate Ariana. At tuwing tahimik ang gabi, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, naalala pa kaya nila ako? O tuluyan na ba akong kinalimutan? Anong balak mo ngayon, anak? Tanong ni Mama habang sabay kami nag-aalmusal sa maliit naming kusina. Tahimik ang paligid pero mabigat ang tanong niyang iyon sa dibdib ko. Napatingin ako sa labas ng bintana, saka maring napalunok. Ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko ng parehong tanong, pero hanggang ngayon wala pa rin akong kasiguraduhan. Matagal ko nang tinanggihan ang alok na trabaho ni Drake, isang oportunidad na alam kong makakatulong sa amin ni Mama, pero hindi ko tinanggap noon. Hindi ko magawang lumapit kay Drake dahil siya ay matalik na kaibigan ni Zephyr. Isa pa, ayokong magkaroon ng maling akala ang kahit sino, lalo na si Zephyr. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Wala na ako sa mansyon, wala na rin akong koneksyon sa kanila, at kailangan kong bumangon muli. Huminga ako ng malalim. Ma, may isang alok na trabaho sa akin noon, sa Maynila din, pero hindi ko tinanggap. Napakunot noon si Mama. Bakit anak? Eh di sana hindi ka na umalis na sa Maynila? Complicated kasi ma, kaibigan siya ni Sir Zephyr. Kaibigan? Tanong ni Mama habang umiinom ng kape. Eh bakit kanya inaalok ng trabaho? Matagal na kami magkakilala ma. May respeto naman siya sa akin bilang tao pero kung tatanggapin ko yun ngayon, baka naman isipin ni Sir Zephyr at ni Emmanuel na kaya ako umalis dahil mas pinili kong magtrabaho kay Drake. Eh ano bang mas mahalaga anak? Ang iniisip nila o ang kinabukasan mo? Malumanay pero seryosong sagot ni Mama. Hindi mo kontrolado ang isipin ng tao, Ariana, pero kontrolado mo kung paano mo bubuuin ang sarili mo. Napayuko ako, napaisip. Totoo nga naman, kailangan kong mamili, manatili sa sakit ng kahapon o simula ng panibagong yugto ng buhay ko. Hindi pa alam ni Mama ang buong detalye tungkol kay Drake. Hindi niya alam na bukas, bala ko siyang tawagan. At kapag tinanggap ko ang trabaho yon, baka yun ang magiging tulay sa pagbabago ng buhay ko. Kahit pang ibig sabihin nun, baka muling mag-cruise ang landas namin ni Zephyr. Kanina ka pa hawak ng hawak sa cellphone mo, anak. Pula ni Mama habang nag-aayos ng mga pinagkainan. May naantay ka bang tawag? Napalingon ako sa kanya, tsaka pilit ng ngumiti. Wala ma,
Bibili ako mamaya ng bagong SIM card. Pinutol ko na kasi yung luma hindi ko na inelaborate pa. Hindi ko na rin kinayang makita pa ang pangalan ni Zephyr sa call logs o yung hindi niya pag-text. Mas mabuting putulin na lang koneksyon kaysa patuloy na umasa sa wala. Bibili ako mamaya sa palengke. Kailangan ko rin bumili ng ilang gamit. Dagdag ko, pilit iniiwas ang mata kay mama para hindi niya makita ang lungkot na pilit kong itinatago. Ganun ba? Tanong ni mama. May halong pagtataka at pag-aalala ang tono. Sigurado ka bang okay ka lang, anak? Tumango ako. Oo ma, kailangan ko na talagang magsimula ulit. Hindi niya alam na sa pagbili ko ng bagong SIM ay parang simbolo na rin ito ng bagong simula. Malayo sa mga laanan ng mansyon ni Emmanuel at ni Zephyr. Kahit hindi mo alam kung kaya ko talagang putulin ang koneksyon sa kanila, susubukan ko kasi minsan kailangan mong umalis kung saan ka nasaktan para tuluyang makapaghilom. Patungo ako ngayon sa palengke. Sakay ng tricycle, yakap-yakap ko ang puno ng mga listahan na kailangang bilihin. Pero kahit gaano karami ang kailangan na asikasuhin, hindi ko pa rin mapigilan ang paglalakbay ng isip ko pabalik sa kanila. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle, para din akong hinihila pabalik sa mansyon. Kay Emmanuel, kay Zephyr. Kahit anong pilit kong sabihing tapos na, hindi ko maikakailang naging parte na sila ng buhay ko, higit pa sa dapat. Lalo na si Zephyr, na kahit minsang naging malamig, may mga sandaling naging totoo. Mga gabi siyang lasing pero ramdam ko, totoo ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Kung sakaling may nararamdaman ka sa akin, mananatili ka ba? Naalala ko pa ang mga salitang iyon. Pilit ko mang sinasabi, paulit-ulit tong bumabalik, tuwing ako ay mag-isa. Pero naaalala pa kaya na yon? O dala lang talaga lahat ng alak? Napapikit ako sandali habang nararamdaman ang hihip ng hangin sa mukha ko. Gusto kong paniwalaan na kahit papano may halaga rin ako sa kanya. Pero ako lang ang nakakalapit sa isang ilusyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang bigat ng dinadala ko, pero isa lang alam ko. Kailangan kong tumayo at ipagpatuloy ang buhay. Kahit pa ang bawat hakbang ay may kirot. Kahit pa may mga tanong na wala ng kasagutan. Pagkababa ko ng tricycle sa harap ng palengke, dire-diretso akong nagtungo sa pwesto ng mga nagbebenta ng cellphone accessories. Hindi ko na pinagpadaan sa mansyon at pinagpaliban ang SIM card. Agad na una kong binili. Kailangan kong makausap si Beth. Siya lang ang tanging may alam sa lahat ng pinagdadaanan ko sa mansyon. Siya lamang din ang naiwan kong kaibigan na alam kong hindi ako huhusgahan. Pagkatapos kong i-activate ang bagong SIM, agad kong tinawagan si Beth. Hello, Beth? Mahina pero puno ng emosyon kong sabi. Ariana? Diyos ko, ikaw na nga. Ano nang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nawala? Sunod-sunod na tanong niya. Napabuntong hininga ko. Ang dami, Beth. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula eh. Naglakad ako papunta sa tahimik na parte ng palengke habang hawak ang phone. Habang nagsasalita ako, pakiramdam ko na bunutan ako ng tinik sa dibdib. Kinuwento ko sa kanyang lahat, mula sa tensyon sa loob ng mansyon, hanggang sa eksenang pinilit akong paalisin ni Noemi at Senyora Esmeralda, pati ang pagtanggap kuno ko sa tseke na hindi ko naman talaga tinanggap. Ang ginawa ko, pinunit ko yon at ang pinakamasakit, ang biglaang pag-alis ko nang di man lang nakapagpaalam kay Emmanuel at kay Zephyr. Tahimik lang si Beth sa kabilang linya, pero alam kong iniintindi niya ako. Totoo bang pinunit mo yung tseke? 10 milyon, Ariana? Gulat niyang tanong. Oo, kasi hindi kayang tumbasan ng kahit magkano ang pagmamahal ko kay Emmanuel. Hindi siya basta-bastang bata sa akin, Beth. Pamilya ko na siya. Nagkatahimikan hanggang sa muli siyang nagsalita. Alam mo ba? Pagkatapos kong umalis, parang nagkagulo. Ikaw daw, iyak ng iyak si Emmanuel. Hindi raw mapatahan kahit si Noemi niyang sumusuyo. Si Zephyr, nagalit daw. At sa pagkakaalam ko, may matinding pagtatalo sila ni Noemi. Napahinto ako sa paglalakad. Ano? Oo girl, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi lang basta concerned si Zephyr sa'yo at ang asawa niya, may kakaiba rin. Baka hindi pa tapos ang kwento mo dyan. Napakagat ako sa labi. Habang pinipilit kong kalimutan ng lahat, eto na naman, parang may puwersa na pilit akong ibinabalik. Hindi ko alam, Beth. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang masaktan ulit ako. Pero
Tanungin mo ang sarili mo, Ariana. Ano bang mas masakit? Yung umalis ka na walang kasiguraduhan o yung hindi mo nasubukang lumaban para sa nararamdaman mo? Napahawak ako sa dibdib ko. Tahimik, pero ang puso ko nagsisisigaw. Pagkababa ko ng tawag kay Beth, bigla akong napaupo sa gilid ng bangketa. Siksika ng paligid, maingay, amoy isda, prutas at usok ng kalsada pero sa loob ko, may matinding katahimikan. Parang may kulog sa dibdib kong pilit kong pinipigilan. Nang marinig ko ang sinabi ni Beth, nang iyak na iyak si Emmanuel at nagalit si Zephyr kay Noemi, parang merong tumusok sa puso ko. Nakokonsensya ako. Ano ba tong ginawa nila? Iniwan ko ang batang nagmamahal sa akin ng totoo. Si Emmanuel, si Zephyr. Hindi man malinaw ang lahat sa pagitan namin, pero ramdam ko, may ibig sabihin ang bawat titig niya, ang bawat yakap, ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya noong gabing lasing siya. Pero paano kung mali ako? Paano kung galit na rin siya sa akin ngayon? Paano kung sa tingin niya sa akin ay pera-pera lang, gaya ng pinapalabas si Noemi? At paano kung balik na rin ako ni Noemi? Sabihin niyang tinanggap ko talaga ang tseke. At si Emmanuel, paano kung tuluyan na rin akong kamuhian kapag naniwala siya sa nanay niya? Napakapit ako sa bag ko. Pilit pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Wala akong ginawang masama, sabi ko sa sarili. Wala akong kinuha, wala akong sinuira. Sinunod ko lang si Noemi dahil akala ko yun ang tama. Pero tama ba talaga? Habang tumatagal, mas lalo kong naiisip. Ang mga mata ni Emmanuel habang niyayakap niya ako at ang tingin ni Zephyr habang paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag mo akong iwan, Ate Ariana." At iniwan ko sila. Ngayon ako ang naiwang hindi alam kung may babalikan pa. Pagdating ko sa bahay, bitbit ang ilang pinamili mula sa palengke, gulay, sabon at bagong SIM card. Agad akong sinalubong ng boses ng mama ko na tila masaya habang may kausap sa sala. "Ariana, nandito ka na pala." Masiglang bati ni mama. "Halika rito, may papakilala ako sa'yo." Napatingin ako sa babaeng nakaupo sa may sofa. Nakaayos siya, halatang may kaya, may malambing ng ngiti at magaan ang aura. Bumangon to at iniabot ang kamay sa akin. "Ikaw na pala si Ariana, ang ganda mo. Mana ka sa mama mo nung kabataan namin." Nakangiting sabi nito. Ngumiti ako ng bahagya habang nakikipagkamay. "Magandang hapon po." "Si Tita Lorna mo yan. Kaibigan ko yan simula pa nung sa kolehiyo. Dito lang siya sa bahay nagtayo ng maliit na travel agency." Paliwanag ni mama. Actually, sabat ni Tita Lorna. Kaya nga ako napadaan. Nagbubukas ako ngayon ng bagong local tour program para sa mga dayuhan. At kung naghahanap ka pa ng trabaho, Ariana, baka interesado ka. Tourist guide. Magaan lang naman at may training pa. Ang sweldo sapat din. Nagkatingin kami ng mama ko. Halatang excited siya sa ideya pero ako napaisip. Tourist guide? Parang maganda sa unang tingin pero di ko sigurado kung handa na ba akong humarap muli sa mga bagong tao, ngumiti, magpanggap na okay habang ang puso ko hindi pa rin buo. "Salamat po sa offer." Magalang kong tugon. "Pero pwede po bang pag-isipan ko muna?" "Siyempre, walang problema. Nandito lang ako." Sagot ni Tita Lorna. "Kung sakaling gusto mong subukan, bukas ang pintuan." Habang palabas si Tita Lorna, mahigpit ang yakap sa akin ni Mama. "Anak, baka ito na ang simula ng bagong pahina mo." Napangiti ako ng pilit. Pero sa isip ko, kaya ko na ba talagang isara ang lumang pahina? Ang pahinang may pangalan ni Zephyr at Emmanuel. Matapos ang masinsinang pag-uusap, tumayo na ako para ligpitin ang mga ginamit namin sa merienda. Dala ko ang tray ng mga baso at platito habang naririnig ko pa rin ang masayang kwentuhan na Mama at Tita Lorna sa sala. Tahimik lang ako, pilit na iniiwas ang isipan ko sa mga bagay na ayoko nang alalahanin, pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga maalis sa isip ko ang lahat ng naiwan ko sa Maynila. Pagbalik ko sa sala, inabutan ako ni Tita Lorna ng isang maliit na calling card. "Ariana?" sabi niya. Sabay ngiti. "Kung sakaling mapagdesisyonan mong subukan yung trabaho bilang tour guide, tawagan mo lang ako dyan. Bukas yan kahit kailan mo gustuhin. Walang pressure." Tinanggap ko ang calling card at tiningnan.
May pangalan siya, contact number, at address ng opisina sa bayan. Maganda ang pagkakaprint, eleganteng tingnan. Salamat po, tita. Mahinahan kong sagot. Ngumiti siya. Alam mo, bagay sa iyong ganong trabaho. Maganda ka, may maayos kang pananamit at malumanay kang magsalita. At saka, masaya rin sigurong maging tour guide. Makikisalamuha ka sa mga bagong tao, pupunta ka sa magagandang lugar at makakahanap ng bagong direksyon. Pero, hindi pa rin ako sigurado. Sa loob ko, may tinig na nagtatanong, handa na ba akong magsimula ulit? Kaya ko na bang kalimutan ng mga naiwan ko, lalo na si Emmanuel, na parang anak ko na rin, at si Zephyr, kahit ayaw kong aminin, unti-unti palang naging dahilan ng bawat kabog ng puso ko? Pinatong ko ang calling card sa maliit na drawer sa tabi ng TV. Mamaya ko na lang siguro pagdedesisyonan, pero hindi ko maipagkakaila. Kahit kaunti, may bahagi sa akin na gustong subukan to. Baka ito na nga ang simula ng bagong kabanata. Pagkaalis si Tita Lorna, hindi pa man ako nakakaupo, nang ayain agad ako ni Mama na pumasok sa kwarto. Ramdam ko ang bigat sa tinig niya, kaya tahimik akong sumunod. Pagkaupo namin sa kama, tumitig siya sa akin. May lungkot at pag-aalala sa mga mata niya. Halatang may mabigat siyang sasabihin. Ariana, bungad niya. Anak, naiintindihan ko kung bakit nagdadalawang isip ka sa alok ni Tita Lorna. Pero baka ito na yung pagkakataon na ibinigay sa'yo ng tadhana para makapagsimula ulit? Tahimik lamang ako. Pinaglaruan ko ang calling card na hawak ko pa rin. Pilit kong iniiwas ang tingin sa kanya. Anak, alam mo naman na may kailangan pa tayong bayaran, di ba? Patuloy niya. Yung lupa natin sa San Felipe, baka tuluyang mapasa kamay yun kapag hindi natin nabawi bago matapos ang buwan? Napatingin ako sa kanya. Alam ko naman ang tungkol doon, pero pilit ko yung iniiwasang isipin itong mga nakarang araw. Alam ko, hindi ka komportable, dagdag pa niya. Pero wala namang masama sa trabaho, anak. Desente yan. At baka doon ka papala rin. Malay mo, doon mo matagpuan ang bagong direksyon mo. Panibagong simula. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya, hindi sa takot kundi sa pangarap na kahit papano ay bumalik sa amin na kahit konting pag-asa. Lumapit siya at tinawakan ng kamay ko. Kung hindi para sa iyo, Ariana, gawin mo para sa ating pamilya para mabawi natin ang lupa na yan para sa kinabukasan mo. Napakagat ako sa labi. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw, pero sa halip tumangulang ako ng marahan. Hindi pa man sigurado sa desisyon ko pero sa puso ko alam ko hindi ko kayang baliwalain ang sakripisyo ni Mama. At kung ang pagiging tour guide ang magsisimula ng bagong yugto sa buhay ko, baka panahon na para harapin ko yon. Kahit hindi ko pa rin alam kung kailan ko kayang tuluyang limutin ang nakaraan. Kinabukasan, maagang dumating si Beth sa bahay. Napatingin agad si Ariana mula sa sinasampay niyang mga labahin at sa likod bahay nang marinig ang pamilyar na tinig ng kaibigan. Uy girl, bati ni Beth sabay yakap sa kanya. Namiss kita, grabe. Napangiti si Ariana at niyayang pumasok sa loob. Habang nagkakape at kumakain ng tinapay, hindi na napigilan ni Beth ang daldal nito. Alam mo ba, may balita ako sa'yo. Panimula niya habang palingalinga, parang may bantay. Tungkol kina Zephyr at Noemi. Napatingin si Ariana. Pilit pinanatili ang kawalang interes sa ekspresyon niya, pero hindi niya napigilan na tumigil sa paghigop ng kape. May problema raw sa relasyon nila. Nag-aaway lagi. Tapos si Sir Zephyr daw halos hindi na umuwi sa bahay ni Noemi. Wala na raw init yung pagsasama nila. Ani Beth na halatang ganado sa chismis. Paano mo naman nalaman? Tanong ni Ariana. Bagamat ramdam niya ang mahinang kabog sa dibdib niya. Trabahador ako sa isa sa mga pabrika ni Noemi, di ba? Sagot ni Beth habang sinasawsaw ang pandesal sa kape. Yung mga kasamahan kong matagal na doon, lagi nilang nakikita si Ma'am Noemi na mainit ang ulo. Lagi raw galit, tas may mga pagkakataon, sumisigaw pa raw to sa telepono. Kay Sir Zephyr daw yon. Narinig daw mismo na isa naming kasama. Sabi pa nga nila baka maghiwalay na eh. Hindi agad nakasagot si Ariana. Tila may kung anong kirot sa puso niya. Hindi niya alam kung tuwa ba o awa ang nararamdaman niya. Pero isa lang ang sigurado niya, hindi pa rin nawawala sa sistema niya, si Zephyr.
Kahit pilit niyang kalimutan, kahit ilang beses niyang paalalahanan ng sarili na tama ang desisyong lumayo, baka naman chismis lang yan. Mahina niyang sabi, totoo man o hindi, mukhang di talaga masaya si Sir Zephyr. Parang may hinahanap. Seryoso ang tono ni Beth, saka tiningnan siya. At tingin ko, ikaw yon. Hindi sumagot si Ariana. Napayoko siya. Pinisil ang hawak na tasa ng kape at sa loob-loob niya, inulit-ulit ang tanong na matagal niya nang gustong sagutin kung babalik pa siya. Handa ba siyang muling masaktan? Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila habang pareho silang nakatitig sa tasa ng kape. Halatang may bumabagabag kay Ariana kaya hindi pa rin nakatiis si Beth. Tanong lang ha, huwag kang magagalit. Panimula ni Beth habang inaayos ang upo. May something ba kayo ni Sir Zephyr o may nararamdaman ka ba sa kanya? Napatingin agad si Ariana sa kanya. Bahagyang lalaki ang mata at parang kinabahan. Ano ka ba, Beth? Wala no? Mabilis niyang sagot habang pilit na pinapawi ang tensyon sa ngiti. At saka may asawa na yun, di ba? Hindi kumbinsido si Beth. Tinitigan niya si Ariana saka ngumisi. Sabihin mo pa, hindi pa rin nakaka-move on. Kita sa mukha, girl. Yung pagka-defensive mo pa lang, halata na. Umiling si Ariana. Pilit pa rin pinagtatakpan ng totoo. Wala talaga. Naging mabait lang siya sa akin, saka si Emmanuel lang naman ang dahilan kung bakit ako tumagal doon, wala nang iba. Ngunit sa kabila ng mga salitang yon, kumakabog ang puso ni Ariana. Sa isip niya, kahit ilang ulit niyang tanggihan o itanggi sa iba, lalo na sa sarili, hindi niya maalis ang larawan ni Zephyr sa isipan niya. Ang mga yakap nito, ang mga tingin at higit sa lahat, ang mga salitang binitawan nito noong gabing lasing siya. Ariana, kung pwede lang, ikaw na lang sana. Napapikit si Ariana at agad iniligaw ang usapan. Huy, kumain ka pa, may tinapay pa dyan. Aniya sabay abot ng pinggan. Pilit na iniiwas ang sarili sa usaping ayaw na niyang balikan. Dahil kahit ayaw naman niyang aminin, natatakot siya na baka totoo ang nararamdaman niyang iyon para kay Zephyr.